Lord, maraming salamat Sa oras na ito, Panginoon, binigay mo sa amin. Sinasamba ka namin sa Espiritu at katotohanan. Ikaw lamang ang may taas, ikaw lamang ang parangalan. Salamat dahil ang ganda ng araw na binigay mo sa amin, Panginoon. Kung saan kami malayang makasamba sa iyo sa Espiritu at katotohanan. Maraming salamat sa iyo, Santo Espiritu. Dahil ito ang lugar mo, this is your church, this is your place, na ikaw mag-manifest ng kalooban mo. Ipapakita mo at panunuorin namin ang magagandang bagay na gagawin mo sa lugar na ito at kami pupunta rin sa mga lugar na kami pagdadalhin mo, pagdadalhin mo sa amin. Kaya pinupuri ka namin sa umaga ito sa aming pag-uusapan, pag-aaralan. I pray and I declare your glory, I declare your deliverance, I declare your healing, I declare your prosperity sa lugar nito at sa lahat na naaabot ng mensahe ito. Sino man ang may sakit karamdaman, Panginoon, sa oras nito, pinadadaloy mo ang kaunawaan, ang kagalingan. The right believing ay dadaloy sa kanyang Panginoon at ito'y mag-manifest sa kanyang katawan, sa kanyang pamilya, sa kanyang buhay. At patuloy ko rin inutusan ang mga anghel, kadali ang mga pangailangan namin sa lugar namin. I command the angels of God to bring all the spiritual needs towards the material needs of this church and upon the lives of each one of us. Thank you, Father God, because we believe that your angels are ministering spirits. They are soldiers of God na siyang gumagawa, kumikilos ayon sa utos at kapangyarihan ng Diyos. Kaya ay dinideklara ko na ang lugar nito'y punong-puno ng kasaganaan, punong-puno ng kaligtasan. Ang lugar na ito ay punong-puno ng kagalingan sa aming mga katawan. Okay, thank you, Father God. Thank you, Holy Spirit. In Jesus' name. Amen. Isang malakas na palakpak sa Panginoon. Kayo po ay mayroong idideklara. Amen? Tingnan po natin yan. Ang deklarasyon po ay kapangyarihan ng ating mga bibig na kapag sinasalita natin, nangyayari. Kaya sabi niya, ang Diyos ng kapayapaan ay dudurog kay Satanas sa ilalim ng inyong mga paa. The God of all grace, the God of peace, will destroy Satan's under our feet, will crush Satan under our feet. Amen? Ibig sabihin, tinalo na talaga si Satanas sa ating mga buhay. Nandiyan siya umaligid, pero wala na siya kapangyarihan sa atin. Okay, tuloy natin. Tinalo na ng ating Panginoon. Patay. Tinalo na ng ating Panginoon Hesus si Satanas sa krus. Wala na siyang kapangyarihan sa ating buhay. Ang diablo ay nasa ilalim ng ating mga paa. Ang tagumpay ni Kristo ay aking pinatutupad sa lahat ng aspeto ng aking buhay. Malinaw naman po ano. Aking pang-araw-araw ng papapahayag
Ako ay isang agila. Hindi ako isang manok. Sabi mo, ako ay agila. Ako'y agila. Hindi ako manok. Amen. Ang manok hindi nakakalipad ng mataas. Hanggang doon lang siya sa baba. Saka kahit lang siya ng kahit. Saka siya ng kahit. Isang kahit, isang tuka. Pero tayo mga agila ay malayo. Marating. Amen. Naabot natin ang mga lugar kung saan pagdadalan sa atin ng Panginoon. Ako ay tinawag upang lumipad, hindi upang lumapang. Spiritual ko yan, ha? Hindi yan literal. Okay. Pinalalaki lang ni James. Ako'y tinawag upang lumipad, hindi upang gumapang. Literal, spiritual. Amen? Sa buhay ng mga tulad natin, hindi na tayo mahihirap. Amen? Sa ating kaisipan, sa ating pananampalataya. Hindi nakabase ang ating nakikita sa ating paniniwala. Hindi ako umaasa sa aking sariling lakas, kundi sa natapos na gawa ni Jesucristo sa krus. Amen? Ang ganda, no? Hindi ako umaasa sa aking sariling lakas, kundi sa natapos na gawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Ako ay nabubuhay sa biyaya ng Diyos. Sabihin natin, ako ay nabubuhay sa biyaya ng Diyos. Ito ang aking kalakasan at kakayahan. Amen? Hindi tayo nabubuhay dahil malakas tayo. Tayo nabubuhay sa ating sa biyaya ng Panginoon. Na ang biyaya ng Diyos ay laging kumikilos sa atin. Hallelujah. I prophesy every prayer prayed, every declaration made. Amen and amen. Thank you, Jesus. Welcome natin si Brother Pedro sa Pasay. Pagkakaroon tayo ng gawain sa Pasay, at siya na yung isa nating magiging pastor doon sa Pasay. Palakpakan natin si Jesus. Kasama rin siya doon sa lugar ng BGC dahil doon siya nagtatrabaho. At tutulong-tulong mo na siya roon, matrain mo na siya roon kung paano maging pastor. Kasi doon sa BGC, mayroon po tayong gawain doon at yung ating dinidisciple doon ay magiging pastor doon. Pastor din, magkakaroon din tayo ng gawain sa lugar ng BGC. Ano ba BGC? Bonifacio Global City. Isang lugar ng mga mayayaman. Pero bibigyan tayo ni Lord ng lugar ng mayayaman. Amen? At ito lang yung base natin. Kapag nagsimula na tayo sa gawain doon sa Pasay, saka si BCC, si Pastor Barna, laging magtuturo dito. At kung sino pa man ang naiwan. Amen? Mahayot tayo, kumakala tayo. Kasi palipad pa lang tayo ng palipad eh. Hindi tayo pagpabagsak. Paunlad tayo ng paunlad. Ang Diyos ay kumikilos sa atin. Amen? Ang umaga nito ay topic po natin is the name of the Lord is a strong tower. Ang pangalan ng Panginoong Hesus ay katulad na isang mataas na
building. Amen? Kapag kayo nasulat sa pinakamataas ng building, makikita mo ang liit doon sa baba. At yun po ang sinasabi ng Proverbs 18 verse 10. The secret healing of Jesus hidden in the book of Proverbs. Hindi pa namamatay si Jesus, hindi pa niya dinideklara ang kagalingan, pero doon nakatago. Sa book of Proverbs, pwede natin may apply sa ating mga buhay. Amen? Sa lahat ng mga viewers, kung mayroon man kayong sakit karamdaman, ako po'y nananampalataya. Pinagaling na kayo naman. The secret healing of Jesus hidden in the book of Proverbs. Ang sabi dyan, the name of the Lord is a strong tower. As the righteous run to it and are safe. Ang mga matuwid, tumatakbo doon sa tower na yan, sa pangalan ng Panginoon. At sila'y ligtas, safe. Walang atake sa kanila, walang makakagawa ng masama sa kanila. Amen? Napakaganda po ng verse na yan. Sino po yung mga righteous? Ang lahat na nagpalamaya kay Jesus ay malaya at makakatakbo doon. Dahil tayo, bilang mananampalataya, ginawa niya tayo righteous. Amen? We are righteous because of Jesus. Naging matuwid tayo sa Kanya. Sa Acts 4:12, sabi niya, there is no other name which is given, sabi niya, which there is nor is there salvation in any other, for there is no other name under heaven given among men by which we must be saved. Sa silong ng langit na Lord, itong mundo ay silong niya, walang pinakamataas na pangalan na ibinigay sa silong ng langit na sukat ikaliligtas ng tao. Amen? Hindi relihiyon ang kaligtasan, kundi si Jesus ang kaligtasan. Ang pangalan niya ay pinakamataas sa lahat ng pangalan. Dahil sabi niya, ang pangalan ni Jesus, in my name, you can lay hands on the sick, and the sick shall recover. Amen? In my name, you can cast out demons. Amen? Nagpapalayas kayo ng mga masamang espiritu. Ganun kakapangyarihan ang ating Panginoon. Lahat tayo bilang mga anak ng Diyos na nanampalataya sa tinapos na gawa ng Panginoon, binigyan niya tayo ng kapangyarihan. Binigyan niya tayo ng authority na labanan ang mga problema, labanan ang mga sakit karamdaman. Amen? Kahit sakit ng ating kapitbahay. Ito ang isang dahilan kung bakit tayo nangaharal ng salita ng Diyos para ipangaral natin ang pinakamataas na pangalan ng ating Panginoon Jesus. Amen? Kaya mapalad po kayo, mapalad tayo na nakilala natin ang pangalan ng Panginoon. Ang pangalan ng Panginoon ay talagang proven niya na lahat na nakakilala sa Panginoon ay binigyan niya ng regalo. At ang regalo na yan, kapangyarihan na nanggagaling din sa Kanya. Hallelujah! Kaya tuloy po natin, sabi niya sa Proverbs 15:30. Proverbs 15:30. The light of the eyes rejoices the heart. Ang liwanag ng ating mata ay nagbibigay ng kagalakan sa ating puso. The light of the eyes rejoices the heart. Amen? Kung kayo tumitingin doon sa isang magandang tanawin, kayo natutuwa. Amen po ba?
Kung kayo na-bless, nakikita mo isang taong natutuwa ka sa tao na yan, ang iyong puso ay nagagalak. Rejoices the heart. Kapag tayo sumasamba araw ng linggo, nagre-rejoice ang ating puso. Amen? At ang ating simbahan, pagkakat hindi natin nakikita pa ang karamihan ng tao, dahil minsan ang mga tao ay busy sa kanilang mga ginagawa, minsan nakalagtaan nila sumampa sa Panginoon. Pero hindi po yan ang dahilan. Tuloy-tuloy tayo ipahayag, kasi hindi lamang sa lugar dito na ito ang mga tao nakikinig sa atin, lahat ng sulok ng naabot ng ating social media ay nakarinig ng pangangaral ng salita ng Panginoon. Amen? Noong araw, sa aming kabataan sa pangangaral, pupunta kami sa iba't ibang lugar. Nangangaral. Hindi ko lang ngayon, nangangaral ka dito, pero hindi pupunta sa iba't ibang lugar. Ayan po ba? Hindi pupunta sa iba't ibang lugar. Kaya napakapalad po natin na ang salita ng Diyos ay talagang kumakalat sa lahat ng sulok ng mga lugar na kung saan naroon ang salita ng Diyos. Naroon ang mga tao kumikilala sa Kanya. Sumasamba sa Kanya. Nakaraang linggo lang kami sa kabundukan ng Sambales. Isang pastor doon, galing sa Pasay, Pastor Alfred, galing sa Pasay. Dinala siya ng Panginoon doon. Nagbabible study sila sa ilalim ng puno. 2 years, nag-pray sila. Lord, bigyan mo po kami ng simbahan tulad natin, nagpipray ng sarili simbahan. Nag-pray yung pastor na yan. Lord, bigyan mo kami simbahan. Kasi ang mga nakikinig sa kanya, mga kita, mga maiitim, mga kanilang mga katawan, mga kulot ng buhok. After 3 years, mayroong isang Koreano na dumating doon sa kabundukan. At ang sabi ng Koreano, I'll give you money. You can put up a church in this place. Sa madalang salita, nakapagpatayo siya ng church doon sa gitna ng bundok. At ang kabundukan na yun, wala pong mga bahay. Wala kang mga nakitang bahay. Dahil ang mga bahay ng mga ita ay malalayong lugar. Ngunit every Sunday, ang mga ita na yan, parang mga langgam, pupunta sa church, sumasamba sa Panginoon. Amen? Na ibig sabihin sa kabundukan din, hindi naliligatahan ng Panginoon. Mga maliliit na bata, bit-bit nila ang kanilang mga anak, nanay, para sumamba sa Panginoon. Palampakan natin si Jesus. Nakita ng aking mata. Naranasan namin, kasama namin kumain ang mga ita. Mayroon silang kanya-kanyang kwento sa kanilang buhay kung paano sila nakilala sa Panginoon. Galing sa Pasay, ang pastor, sa kanyang buhay sa Pasay, magulo ang buhay niya. Kung siya ay hinipo ng Panginoon, binago ng Panginoon, naroon sa iba sa Sambales nangangaral. At doon sa lugar na yan, nung araw ng Sabado last week, ako po ay nangangaral sa 40 na mga pastor. At sila po ay nakikinig sa mensahe ng biyaya at sila po ay tumanggap ng 3 kilong bigas. Tuwang-tuwa ang mga pastor. Palakpakan natin ang Panginoon sa buhay ng mga pastor. Si Jesus, kapag si Jesus ang pinapangaral, kaysa po natin sila. Amen? Kahit ano man ang kanilang denominasyon, kapag si Jesus ang kanilang pinapangaral, kaligtasan, kaysa po natin ang mga pastor na yan. Okay? Ngayon tuloy natin, at ang sabi niya, and a good report makes the bones healthy. Sabi niya, the good report, ito yung pinapangaral sa inyo. Ito yung good news. Amen? Kapag lagi kayo nakakarinig ng good
ito yung lumalakas ng inyong mga buto. Amen? Kapag nakakarinig kayo about Jesus, lumalakas ang inyong mga buto. Mamaya aralin natin bakit kailangan lumakas ang ating mga buto. Na ibig sabihin, pag lumakas ang ating mga buto, malakas ang ating mga katawan. Amen ba? Mahina ang ating mga buto, talagang nagkakasakit yung ating katawan. Yun po ang tuloy natin pag-aaralan. Sabi ng Proverbs 16:24. Proverbs 16:24. Sabi dyan, pleasant words are like a honeycomb. Honeycomb. Ang magandang pananalita, ang magandang narinig, ang mensahe ng magandang mensahe sa ating bibig ay tulad ng isang honey, matamis. Amen? Na nanggagaling doon sa lalagyan ng honey na kung saan tinatawag siya ng honeycomb. Lalagyan ng honey. Kaya sabi niya, ang magandang pananalita, ang pangangaral ng salita ay tulad ng isang honey. Amen po ba? Kayo po ngayon ay kumakain ng honey. Napakasarap ng honey. Hindi siya naka-diabetes. At sabi niya, sweetness to the soul and health to the bones. Tingnan niyo po, kagalingan sa inyong mga buto. Aalalan po natin yan mamaya. At sabi niya, hallelujah, gracious words are like a honeycomb. Ang salita na may kalakip na biyaya, o ang biyaya na ating narinig, o ang biyaya ang ating sinasalita. O, ulitin ko tayo ay nagsasalita ng biyaya. Ang pananalita natin ay biyaya. Ang pangangaral natin ay biyaya. Ang buhay natin ay biyaya. Amen? Ang isang tao na buhay sa biyaya, ang kanyang mga salita ay mabiyaya. Amen po ba? Hindi na tayo nagmumura. Hindi na tayo nagsasalita ng galit. Amen? At ang sabi niya, sweetness to the soul and health to the body. Ang magagandang salita na nanggagaling sa biyaya ay napakasarap sa ating mga kaluluwa at ito'y kagalingan sa ating katawan. O tingnan niyo po ang nakasulat dyan, ang nagpapagaling sa ating katawan ay magagandang salita. Hindi niya sinasabing, bumili ka sa Mercury, bumili ka ng gamot para gumaling yung katawan. Ito yung nakatago doon sa book of Proverbs about healing. Na magandang salita, tingnan niyo po, ang doktor, nakuha niya ang sekreto ng mensahe na yan. Sabi ng doktor, nabasa ko sa iyong resulta na maganda naman ang iyong katawan. Sabi dito, malusog ka naman, wala ka namang sakit, karamdaman, umuwi ka na. Narinig mo ang report ng doktor na magaling naman pala ako, wala naman pala ako sakit. Sa tulong at salita ng doktor, gumaling po ang kanyang pasyente. How much more na tayong mga anak ng Diyos, amen, na kapag tayo lagi nakakarinig ng salita na mayroong biyaya, kalakip ng biyaya, gumagaling ang ating mga katawan. Amen? Sabi niya, God's Word compares the honeycomb. God's Word compares the honey from a honeycomb to show its sweetness to us, how sweet our words we speak out each day. Kapag tayo nagsasalita na magagandang salita, ito ay nakaka-encourage sa ating mga pamilya. Amen? Sa mga may sakit, sa mga may problema, sa panahon ngayon, ang daming stress. Amen? Stress, hindi nakakatulog. Sila'y may mga sakit ng insomnia na hindi na sila nakakatulog. Hindi nila alam na ang gamot ay encouragement. Salita. Amen? Tulad sa IG. Ano sabi ng IG? Sa Instagram,
kung kayo ay nagpo-post doon sa Instagram, ang mga post doon, puro kalungkutan. Ako'y malungkot, wala na akong mga magulang, ako may sakit, pwede pahingin pera dyan. Maawa naman kayo sa akin. Puro negative. Amen? Pero kung tayo mga Kristiyano ay nagpo-post doon ng Word of God, nababasa nila sa Instagram o sa ating mga Facebook o Messenger about the word of encouragement, ang sabi niya, God's Word compares the honey from a honeycomb. Ang tinutukoy pala niya na maganda sa ating pandinig, kundi ang salita ng Diyos. Amen? Kasi po, sa ating buhay, mayroon po tayong dalawang garden na kinalalagyan. Parang naroon tayo sa loob ng garden. Ang isang garden na tinatawag ng the garden of facts and the garden of truth. Naroon tayo sa dalawa na yan. Ang garden of facts, ito yung mga nakikita natin sa araw-araw natin mga problema. Nakikita natin yung reality sa ating buhay, ang ating mga kalungkutan, ang ating mga kasiyahan. Amen? Minsan masaya tayo. Lorraine, anong pakiramdam mo? Pag ikaw'y nagpapakanta, hindi ba masaya? Sumasayaw tayo sa Panginoon. Nagpupuri tayo, masaya tayo. Amen? Pero pagdating sa bahay, naroon na nakita na natin na labadami. Walang gas. Walang ulam. Walang pera. Amen? Nakikita mo, yun yung garden of facts. At mayroon po tayong isang garden. Katapat lang din sa garden na yan. At ang garden na yan, garden of truth. Naglalaban yung garden of facts and the garden of truth. Ang sabi ng garden of facts, may sakit ka. Ano ang sinasabi ng garden of truth? Pinagaling ka na. Sabi ng garden of facts, mahirap ka lang, wala kang benta. Kumikita ka lang ng 300 a day. Ang sabi ng garden of truth, God will provide. Amen? Amen ba? Dalawang garden. Sana paniwalaan mo yung garden ng nakikita mo o yung garden na naroon ang salita ng Diyos na pinaniniwalaan mo. Amen? Amen mo ba? Okay lang ito. Okay lang. Ganun po ang buhay natin. Kaya doon sa garden, na kung saan naroon yung garden of truth, ang narinig natin doon, lagi ang salita ng Diyos na nagbibigay sa atin ng lakas, nagbibigay sa atin ng supply. Kung wala kang pera, the Lord will provide. Like, ang sahod mo ganito, nag-pray ka, ito binibigay ni Lord. 13K, ngayon nagiging 29K. Salamat sa Panginoon. Amen po ba? Ang baba ng call center na 13K a month. Amen? Pero ang Diyos, nag-pray ka, bibigay siya ng 29,000 a month. Si Wambe, kanong kita mo, nag-pray ka, bibigyan ka niya 1 million na benta. Ako, walang kita, nag-pray ako ng kita. At ngayon, kumikita. Kahit hindi ko pa nakikita, kumikita na ako. Ewan mo ba? Kagabi, nagkaroon ng himala ang aking kita. Ibibigay na sa akin yung kita ko. Hindi maliit, kundi malaki. Ibibigay, nagkaroon ng himala. Bigay po muna, pakikita ko. I-withdraw mo, dadaan lang sa computer. Ganun po ang buhay natin. Sa mga viewers, the garden of facts, may sakit ka, cancer. Sabi ng garden of truth, pinagaling ka na. Amen? Amen po ba? Sabi ng garden of facts, kunti lang yung membro mo. Sabi ng garden of truth, God will provide. Ang
Diyos magpapadala ng kaluluwa sa atin. Sa Pasay, ang ating Bible study ron, magkaroon magiging Sunday service. Sigurado yan. Garden of Truth. Garden of Pops, paano? Sabi Garden of Truth, ako bahala. Ating Bible study doon sa BGC. Saan tayo dito? Sa kantin lang sa magandang restaurant namin ng Bible study. Pero sabi ng Garden of Truth, bibigyan tayo magandang lugar sa BGC. Amen? Tuloy-tuloy, magiging doon tayo mag-share about how to prepare sermon. Nag-aaralan namin yung Genesis to Revelation. At nakikinig sila. Mag-asawa. Minsan 5 kami, minsan 6. Sila nakikinig ng salita ng Diyos. Na-amaze sila na ganito pala ang Bible. Okay, tuloy natin. Proverbs 14:13-14. In the book of Proverbs, sabi niya, my son, my daughter. Sabi dyan, eat honey because it is good. Literal ha, eat honey. Yan, maganda yan sa katawan. Totoo na talaga. Honey ay mahal, pero original. Mayroon naman mga fake na honey. Mga honey bee, pinapakain ng asukal. Kaya, ang honey na na-produce, galing sa asukal, hindi galing doon sa mga bulaklak. Kaya kapag kayo bumili ng honey, kahit sa SM, tanongin nyo kung yan ba yung original. Ang original na honey, ganyan kalaki, nasa 700 pesos. Pero original. Yung honey na yan, galing sa bulaklak. Pero yung mga fake na honey, pinapakain sila ng asukal. Kaya ang resulta nun, chemical. At tandaan niyo sa pagbili ng honey, sabi niya, my son, eat honey because it is good. It is good. Maganda sa katawan ng honey. May medicinal study rin na honey ay pinapatay niya ang bakterya sa loob ng ating katawan. Dumidikit ang mga bakterya doon kapag nakapasok ang honey sa katawan. Ulitin ko, ang honey na original, hindi siya naka-diabetes. Kung pumupunta ka sa kabundukan, minsan may mga honey bee doon sa loob ng bato. Naroon yung honey, walang bakterya na nakapasok doon sa honey. Kasi malagkit yung honey. Kaya kung pamasok sa ating katawan, lahat ng bakterya, lahat ng mga nakain natin na sa tiyan natin, pinapatay ng honey. Dumidikit ang mga viruses doon sa ating tiyan. Amen? Kasi minsan yung tubig na ininom natin, may mga bakterya. Pero kapag tayo ininom ng honey, yung mga bakterya na yan ay pinapatay. Okay? And the honey food, which is sweet to your taste, matamis sa iyong panlasa. Sabi niya, so shall the knowledge of wisdom be to your soul. If you have found it, there is a prospect. Kapag natunghayan mo, there is a good future. There is hope. May pag-asa. Amen? Kapag nakuha mo ang kaalaman sa pamamagitan ng pakikinig ng salita ng Diyos, magkaroon ka ng pag-asa. At ang pag-asa na yan, sabi niya, your hope will not be cut off. Your hope, yung pag-asa na yan, siguradong darating. Amen? Ang pag-asa natin sa Panginoon, hindi siya scam. Hindi siya na baka sakali. Amen? Kapag ang blessing ng Diyos na binigay sa atin, siguradong darating. Amen ba? Amen. Hallelujah! Tuloy natin. Sabi niya, Psalms 38, 8 and 6. Tingnan niyo po yung verse na yan. Oh, taste and see that the Lord is good. Taste and see that the Lord is good.
Mabuti ba ang Diyos? Amen. Pag lagi natin iniisip na mahal tayo ng Panginoon, mararanasan natin ang kabutihan ng Diyos. Kahit minsan din natin iniisip ang pag-ibig ng Diyos sa atin, still, hindi nagbabago ang kabutihan ng Diyos sa atin. Sabi niya, blessed is the man who trusts in Him. Mapalad ang mga taong nagtitiwala sa Panginoon. At tingnan nyo, ang taong ito ating babasahin. Sabi niya, this poor man cried out. Ang mahirap na tao na ito, siya ay umiyak sa Panginoon. Siya ay tumawag sa Panginoon. At ang sabi niya, ang sabi ng Panginoon, that this poor man cried out, and the Lord heard him. Tingnan niyo po yan. Ang Panginoon na nasa langit, at Kanyang Espiritu na sa atin, tumawag ang isang mahirap. Kaya, sino man sa atin kalagitnaan, sino man sa oras na ito nanonood na tingin mo mahirap ka, tumawag ka sa Panginoon. Amen. Tawagin mo ang Panginoon. Dahil sabi niyan, at ang Panginoon ay dumidinig sa inyong pagtawag. Amen. Tulad ng cellphone. Pag mayroong signal o mayroong load yung cellphone mo, tawagan mo ang kaibigan mo, tawagan mo ang kapatid mo, dumidinig siya. O, kumusta? Ang layo-layo ng Amerika. O, anak, kumusta kayo dyan? Kumusta si Bunso? Kumusta ang magandang baby nating babae? Apong babae. Sophia ang pangalan. Galaw-galaw bata. Ganda-gandang bata. Gumagalaw-galaw. Gumagalaw-galaw. O, kumusta yung lalaki natin? Apong lalaki dyan? Gulo. Sumasagot. Telepono lang. Kikita ko pa yung mukha nila. Araw din mo natin nakikita yung kausap natin. Ngayon, high-tech na talaga. Darating araw, Panginoon, makikita na natin mismo. Hindi pa natin siya nakikita ngayon. Makikita natin ang Panginoon. Amen? Ay, yung malayo ko lang, nakikita natin. How much more ang Panginoon? Amen? Ang Diyos hindi nakikita. Pero sabi ni Jesus, si Jesus lang nakakita sa Diyos. At kapag nakita natin si Jesus, nakilala natin si Jesus, nakikita natin ang Diyos Ama. Tandaan po natin yan. Hallelujah. And saved him out of all his troubles. Lahat ng problema, iniligtas siya ng Panginoon. Bakit? Tumawag siya sa Panginoon. Amen? Mayroong isang 19 years old, sabi ng Bible study ko, Pastor, mahirap buhay, walang pera. Lagi nanghingi ng pera. Sabi ko, wala pera, mag-pray ka. Sabi niya, Pastor, nag-pray naman ako, pero hindi naman dumidinig ang Panginoon. Sabi ko, hintayin mo. Huwag ko utusan ng Diyos, mayroon siyang sarili time para dinggin ka. Hindi po lahat ang hinihingi mo, bibigay ka agad ng Panginoon. Mayroon time, mayroon panahon. Pero kapag ang pera, kailangan mo, ibibigay ng Panginoon. Kahit sa ating mga nakakilala sa Panginoon. Pag kailangan natin, lalo na pag-upa sa bahay, tayo ng upahan, o upa natin dito, oras ng pagbayad, nagbibigay si Lord. Amen? Bakit? Pinagpapala tayo eh. Kaya tayo nagbibigay ng kaloob. Masasalamat sa Diyos. Gastos natin dito eh. Kaya binibless tayo ng Panginoon dahil tayo yung ginagamit ng Diyos para palawakin ang Kanyang kaharian. Ang Kanyang kaharian, tayo magdadala ng maraming kaluluwa sa langit. Ang tunay na negosyo, sabi ng Biblia, huwag kang mag-impok ng kayamanan dito sa lupa na nasisira. Bagkus mag-impok ka ng kayamanan sa langit na walang makakasira. Ang tanong, paano mag-impok ng kayamanan sa langit dito sa lupa? Ito yung pagtulong sa gawain ng Panginoon na hindi naintindihan ng marami. Amen ba? Palakpakan natin ang Panginoon. Napakaganda po ng Diyos na yan. Hallelujah. Sabi niya, how sweet are your words to my taste, sweeter than honey to my mouth.
Sabi niya, do not be wise in your own eyes. Fear the Lord and depart from evil. It will be health to your flesh and strength to your bones. Okay. Bibigyan ko po ng magandang paliwanag ito. Kapag tayo po ay lumalakas yung ating mga buto, yung mga buto sa tuhod, mga buto sa katawan, pag malakas, sa pamagitan ng pakikinig natin ng salita, lumalakas yan. Amen? Yung ating dugo sa katawan, nabubuhay lang siya ng 3 to 4 months. At siya ay nagiging tubig na ilalabas sa ating ihip. Pero yung ating buto, nagpo-produce siya ng dugo sa ating katawan kapag siya ay malakas. Kaya kapag yung buto nila ay mahina ang kanilang buto, hindi nakapag-produce ng tamang dugo. Mayroong low blood. Minsan sumusobra, nagiging high blood. Pero kapag maayos ang production ng ating buto, ng dugo, ito yung nagbibigay ng kalakasan sa atin. Paano lumakas yung ating buto? Sa pamagitan ng pakikinig ng salita ng Diyos. Amen. Tandaan niyo po yan. Yung ating dugo, 120 days na natin sa katawan natin. Pero ang buto natin, nagmamanufacture siya ng dugo sa ating katawan. Amen? Ilang linggo siya nagmamanufacture ng dugo? 2 to 3 weeks, mayroon na naman tayong bagong dugo sa ating katawan. Amen po ba? Ang Word ni Jesus, the Word of encouragement, na ating napakinggan, nagbibigay ng kalakasan sa atin, nagbibigay ng kasaganaan, nagbibigay ng kaunlaran. Our hope will not be cut off. Amen? Kaya tayo nagpipray, nabibigyan tayo ng simbahan ng Panginoon dito sa lugar na ito, ibibigay ni Lord yan sa atin. Amen? Nung nagpipray tayo last year, hindi natin alam kung paano tayo magkakaroon ng pagbili. Ngayon sa oras na ito, nais kong sabihin sa inyo na ang Panginoon, mayroon na siyang paraan. Paano tayo makapag-put up ng 15 to 20 million na simbahan? Palagpakan natin si Jesus. Mayroon na siyang ginagawa. Humingi tayo, ang Diyos ang gumagawa. Amen po ba? Kaya, ang church natin hindi siya mahirap. Kasi ang Diyos natin, mayaman. Kayo hindi kayo mahirap dahil ang Diyos niyo mayaman. Imposible lang mayaman ang Diyos, lumikha ng langit at lupa, tapos tayo kanyang mga anak ay mahirap. Kaya minsan ang kahirapan ay sa kaisipan lang. Huwag kayong maniwala na mahirap kayo. Amen? Don't ever believe that you are poor. You are rich because your God is a rich God, creator of the heavens and the earth. Siya lumikha ng langit at lupa. Lahat na sa Kanya. Wala kayong partisipasyon. Amen? Amen po ba? Kaya every time na nakarinig kayo ng salita ng Diyos, every time na nakakarinig kayo ng programang ito, nagkakaroon kayo ng lakas. Yung ating kapatid na si Brother Pedro, nakarinig ng salita ng Diyos doon sa Baguio. Doon sa Baguio. Diyan mo na kayo, akyat ako. Uhaw na uhaw siya sa salita ng Diyos. Hinipo siya ng Diyos. Nag-aral ang kanyang pananampalataya sa Panginoon. May mga pagkakataon na minsan hindi natin na-appreciate yung salita ng Diyos sa lugar na ito. Don't worry. Kahit minsan ka nag-preach ako, wala kayo naintindihan. Okay lang yan. Ang mahalaga, tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy kayo nakikinig. Kahit sa inyong Facebook. Okay. Ang sakit karamdaman ay nanggagaling yan. Sino makasagot? Sa pagkain magaling ang sakit karamdaman? Eh kung sa pagkain, di patay na tayo ngayon. Pagkain pa rin. Hindi po. Ang cancer, lahat ng uri ng sakit
sakit karamdaman, hindi galing sa pagkain. Pero ang sabi ng doktor, galing sa pagkain. Hindi po lahat ay galing sa pagkain. Pero ang sakit karamdaman ay nanggagaling sa lagi kang nakakarinig ng mga negative na balita. Kapag laging narinig mo kawalan ng pag-asa, kakulangan ng pananampalataya, kakulangan ng pag-asa, yung katawan mo, tumatanda. Yung katawan mo, nagkakasakit. Kasi yung ating utak, yung ating mata, yung ating mga ugat, ang pagkain niya, Word of God, Word of encouragement. Sa mga viewers, totoo po yan. Kapag kayo nagbabasa ng Biblia, lumalakas ang inyong kalooban. Kapag kayo nakarinig ng salita ng Diyos sa mga pastor, gumagaling kayo, lumalakas kayo. Amen? Yan po ang hindi alam ng maraming tao. Uulitin ko, ang salita ng Diyos ay nagbibigay ng buhay sa ating mga ugat. Ang sakit karamdaman, ang mga viruses na yan, ang mga cancer na yan, ang hindi pagkakatulog na yan, lagi kang nakakarinig ng kawalan ng pag-asa. Ang kawalan ng pag-asa, ang pag-aalala, yan ang dahilan ng mga sakit karamdaman. Amen? Yung sobrang stress, sobrang gawa, sobrang trabaho, alam yan ng mga taong may sakit na sila ay masyadong nag-aalala. Amen? Sila ay masyadong busy sa kanilang kabisihan. Walang pagpapahinga. Kaya doon sa Bible study ko, sa lugar ng BGC, kung Bible study tayo, Bible study muna. Mamaya tayo negosyo. Amen? Kung tayo naglalaro ng badminton, badminton na muna ang itindihin mo. Mayroon pa akong isang kakilala na namatay na. Every time na naroon siya sa loob ng simbahan, humingi siya ng blessing. Lord, bigyan mo ako ng blessing. Dumating ang blessing ng Panginoon. So sobra namang dami ng blessing. Kaya sa loob ng simbahan, chat siya ng chat. Hindi siya nakikinig ng salita ng Diyos. Nagkaroon siya ng cancer. Kasi sobrang busy na ang kanyang kaisipan. Yung kaisipan natin, mayroon siyang limitasyon. Hindi pwedeng gawin mo lahat. Pwede mong iutos. Kaya sa pagpapatayo natin ng mga church, ako'y relax na relax. Hindi ako nagmamadali. Amen? Lumago man ang church natin o hindi, si Lord ang bahala. Kung makapagbukas man tayo ng gawain doon, si Lord ang bahala. Kung makapagbukas man doon, alam, masarap pala ang pagpapastor. Sa mga Bible study, sarap ng mga pagkain. Sa pinuntahan namin ng Magbig kahapon, sabi nung isang babae, Kristiyana, magpalad tayo, puro blessing ng pagkain. Kaya ganun pala, ang tayo mga pinagpapalad ng Diyos, hindi nagugutom, lalo na tayo nangangaral ng salita ng Diyos. O Pedro, ikaw ang witness. Ang dami ng lugar kung saan tayo kumain. Ang sasarap ng pagkain. Saan galing pagbayan? Kay Lord. Maaring kayo din. Sa mga viewers natin, in everyday, sabi ng Bible, give thanks. Sa lahat ng bagay, lagi tayong magpasalamat. Ulitin ko, every time kung sino man sa inyo may sakit karamdaman, maniwala kayo sa Panginoon. Nagbibigay siya ng encouragement sa ating mga nerve, sa ating kaisipan. Never tayo mag-alala. Amen? Matulog ng maaga, kumain sa tamang oras, mag-exercise, magpapawis, masaya, nakalitig lagi, iwasan natin lagi nakasimangon. Kasi lagi nakasimangon, malungkot ang kanya nakikita, kaya siya malungkot. Wala siya nakitang pag-asa. Amen? Dahil ang isip natin, kapag nagkaroon siya ng pag-asa, masaya siya. Ang pag-asa natin si Jesus. Amen? Ang pag-asa natin sa buhay si Jesus. Kaya kapag si Jesus ang ating pinanampalataya, tayo laging masaya. May pera o wala. Palakpakan natin si Jesus. My son, give attention to my words. Tingnan niyo po ha. My son, bigyan mong panahon na basahin ang Biblia kung may time ka.
Amen? Pastor, pwede mo pagbasa sa umaga? Pwede. Pero kung hindi ka nakapagbasa, okay lang. Kung sabihin, ay, hindi ako nakapagbasa ng Biblia, hindi ako pagpapalain ni Lord. Mali po yun. Kung mayroon kang may time ka sa umaga, okay. Kung sa gabi, okay. Wala yung sinasabi, umaga kailangan, dapat, hindi po ganun. Kung kailangan lang, kung saan ka may time. Amen? Paano kung isang araw hindi ka nakapagbasa, okay lang. Paano? Kung wala ka, hindi ka nakapagbasa ang araw nito, bukas magbasa ka. Amen po ba? Kung may time lang. Paano pagbabasa? Huwag mong intindihin kung naintindihan mo. Basta-basa ka lang. Dahil sinisigurado ko sa iyo, habang binabasa mo ang Biblia, ang Diyos na mag-usap sa binabasa mo. Amen? Ang Holy Spirit na mag-usap doon sa binabasa mo. Pero, huwag kang makondem, huwag natin condemn ang mga tao na hindi nagbabasa ng Biblia. Parang hindi pa panahon. Pero bilang mga tunay na kakilala sa basahin natin ang salita ng Diyos. Kasi ito'y gamot. Sabi niya, my son, give attention to my words. Incline your ear to my sayings. Amen? Pakinggan mo ang kanyang mga salita. Do not let them depart from your eyes. Amen? Yun, no? Salita ng Diyos. Piniprepare ni Pastor Davian, Lunes pa lang, gumagawa na ako ng preparasyon para paglinggo. Pagdating ng Merkules, maaga, pinapadala ko kay Kamambing para gawin niya ganyan. Amen? Kasi siya yung sekretary ng ating church. Amen po ba? Iba ang role ng music. Si James, gumagawa ng lyric. Yung mga kanta. Siya yung naglalagay ng mga worship songs. Iba ang role ng worship. Iba ang role ni Pastor Mark. Pag wala ako, siya magtuturo. Pag ako naman ay hindi busy, siya Omar, ikaw magtuturo. Kayo naman, nakikinig, para din sa iyo ito. Amen? Kasi the more na nandito tayo, the more na kumikilos ang Panginoon. Inaalis niya yung pag-aalala. Amen? Yung mga kasama natin sa church, hindi na umati, paalala lang. Huwag natin lang, uy, bakit hindi ka na umati? Huwag natin talangin ang gano'n. Kasi para ba? Brad, kung makakatid ka, huwag natin parang pinipilit. Pag ako, hindi umati, tapos bigla sabihin ako, uy, ba't hindi ka na umati? Malay ko, kung hindi ako lang umati, busy lang ako. Kasi kung pagbatas, kailangan sumamba ka. Kailangan maka-attend ka. Paano kung marayon ka ang ginagawa? Amen? Sa church na lo, kaya sila marami. Kasi kailangan sa atin sa grace. Kung saan ka masaya, suportahan ka. Kung hindi ka hinihipon nilo na kung sumamba, ilang naman. Diba? Kasi hindi naman sinasabi, maligtas ka pag sumamba. Ililigtas kita pag sumamba ka. Hindi naman Tumanggap ka sa Panginoon, kayo maliligtas. Hindi niya sinasabi, gawin mo yan para kapapalitas. Nakuha niyo po? Kasi ang Holy Spirit nasa atin na Pastor, hindi yan ang tuturo ng commitment. Ang Holy Spirit, alam na alam mo na ang Holy Spirit ang magkukonvict sa'yo na sumamba ka. Amen? The Holy Spirit, you know that the Holy Spirit are the one convicting you to worship God. Amen? Ako bilang pastor, anong gagawin ko sa bahay kung hindi ako sasamba? Tutulog? Kakain? Laba? Ang paglalaba ko, araw ng Sabado. Hindi ko paghaloin yung pagsamba at paglalaba. Iba, hinahalo yung pagsamba at yung negosyo. Kaya sabi ko, may stress ka niyan. Pwede kang magmadali. Kung saan tayo masaya, walang batas yan. Araw ng linggo, sabayin natin ng Diyos, kung hindi ka nakasamba, okay lang naman. Walang magkukundim sa atin ng patiti ka sa masamba. Ewan po ba? Kasi mayroon tayong kalayaan. Okay? Do not let them depart from your eyes, keep them in the midst of your heart, for they are life to those who find them, and help to all their flesh.
Tingnan niyo po yung salita ng Diyos. Gamot sa ating mga katawan. Amen? Every time na nakarinig kayo, nagkaroon kayo ng pag-asa, lumalakas kayo. Napakaganda po ng talata ng Proverbs na yan. For they are life, buhay, sa lahat na nakakasumpong at kagalingan sa lahat ng iyong katawan. Amen po ba? Ang isang tao na mayroong cancer, payat na payat, yung kanyang buong kaisipan, talagang kumbinsido na mayroon siyang sakit ng cancer. Maniniwala na siya na may cancer. Totoo naman talaga. Sabi ng doktor, 3 buwan ka lang mabubuhay. Pero kapag ang tao na yan, nakakarinig ng araw-araw ng pag-asa, pilit, kinukumbinsi ng kaisipan niya na siya'y magaling na, I am healed by the stripes of Jesus. I am blessed, I am prosperous. Kapag nakumbinsi na ang kanyang kaisipan, kanyang puso, na talagang Diyos ay nagpapagaling, nagmamanifest yung healing. 3 to 6 months na deklarasyon, araw-araw, mangyayari kung ano yung pinaniwalaan sila sa salita ng nangyayari. Never kayo magsalita, mahirap kayo. Huwag niyo sa banggitin na wala kayong pera. Sabi niyo na wala kayong budget. Kung ano yung sinasabi niyo na negative, ginagawa ng kaaway. Hinaharangan niya ang ating mga katagumpayan. Pero sabi kanina, tinalo na. Amen? Tinalo na ng Panginoon si Satanas sa buhay natin. Wala na siyang magagawa. Paliwalaan na natin. Amen po ba? Amen. Hallelujah. Okay, tayo po sumamba bago po ako manalangin. James, awitin po natin yung Lorena, di ka makapan mo si Kuya James. Holy forever. Awitin natin ang Panginoon. Tumayo po tayo lahat. Hallelujah. Thank you, Jesus. Sa lahat ng mga viewers natin, God is good. God answers prayer. Pray natin. Sambahin natin ang Panginoon sa awit na ito at ako may manalangin. Kayong mga nanonood sa programang ito, ano man ang kalagayan mo sa buhay, God answers prayer. Ang topic po natin sa umaga ito, the name of the Lord is a strong tower. The righteous run unto it, and the righteous are saved. Hallelujah. Sambahin natin ang Panginoon sa awitin na ito. Praise you. Down the ocean, sing a song of praise to the Lamb. Holy forever.
karamdaman, ang Panginoon ay nagpapagaling. 2,000 taon na nakaraan, pinagaling ka na ng Panginoon sa kanyang mga latay. By His stripes, by His wounds, you are healed. You were healed. You was healed 2,000 years ago. I pray, Lord, right now, God, ano man ang kalagayan, sakit, karamdaman ng mga taong naaabot ng mensaheng ito, maaari siya ay stress, Panginoon, maaari siya hindi nakakatulog, sobrang pag-aalala, walang pag-asa. Sa oras nito, Panginoon, padaluin mo, ipuin mo ang bawat isa. Kahabagan mo ang mga may sakit. Ikaw ang Diyos na mapagmahal. Kaya walang imposible sa iyo, Panginoon. Padaluin mo ang kagalingan, padaluin mo ang mga himala, signs, wonders, and miracles. Flow in the name of Jesus. I rebuke sickness and disease. Get out over your bodies. In the name of Jesus, the name that is above every name. That at the name of Jesus, every knee, every name shall bow in the mighty name of Jesus. Get out in the name of Jesus in the bodies of God's people. Cancer, you are named, come out in the name of Jesus. Poverty, come out in the name of Jesus. Lahat ng sumpa ng sakit, karamdaman, lahat ng sumpa ng kahirapan, I rebuke you in the name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Umalis ka sa lahat ng mga tao na aabot ng mensahe. Kaya Lord, sinasalita ko ang kagalingan, sinasalita ko ang kalayaan sa oras nito. Maraming salamat dahil ang salita mo ay pinadala mo na mayroong kabuluhan. Ang salita mo ay pinadala mo na mayroong katotohanan, may kapangyarihan. Ikaw ay nagbibigay ng kagalingan, ikaw ay nagbibigay ng pag-asa. Kaya maraming salamat po, Panginoon. Holy Spirit, right now I pray, move upon those people, upon this church. I speak blessing to the bodies of God's people. Yes, Lord. Right now, Lord, maraming salamat sa iyong pag-ibig. Maraming salamat sa iyong kadakilaan. Maraming salamat dahil ikaw ay patuloy na kumikilos. Narinig nila ang iyong salita. At ang iyong salita ay nagpapagaling. Ang iyong salita ay nagbibigay ng pag-asa. Kaya sa lahat ng mga negosyanteng walang pag-asa, maaaring sa mundong ito, nagkaroon ng mga economic crash, Panginoon. Bumabagsak ang mga negosyo, ang mga Bitcoin, ang mga Ethereum ay bumabagsak, Panginoon. Sa oras nito, Panginoon, sa iyo lamang kami umaasa. Yes, Lord. Ano mang pagbagsak, Panginoon, ng ekonomiya ng mga bansa, higit ka sa lahat ng mga bansa na nangangailangan sila ng iyong tulong, Panginoon. Maghari ka sa bansang Amerika. Maghari ka sa lahat ng mga bansa ng Russia at China. Maghari ka sa lahat ng mga bansa. Pinupuri ka namin, Panginoon, dahil mayroong nangyayaring mga himala sa buong mundo sa kapanahonan namin ngayon. Mayroon kang dakilang gagawin, Panginoon. Kaya huwag mo rin kaligtaan na i-bless mo ang lahat na narito, Panginoon. At ang lahat na wala sa lugar nito, saan man sila naroon, patuloy na padaluin mo ang iyong pagmamahal sa kanila. Never leave them nor forsake them, but Lord, bless them indeed. Ang mga nanay, ang mga kabataan, Panginoon. Kaya Lord, pinupuri ka namin, pinasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.